Hi, so for today we are going to talk about summation notation. So, ang summation notation, that is like repetitive addition, but using yung upper pati yung lower limit. Okay, so yun yung parang yun yung concept niya. Okay, based pala sa word summation, ibig sabihin, nag-a-add tayo ng nag-a-add. Okay? So, before solving, we should actually have to know yung parts muna ng summation notation. Okay? So, this is the symbol and we call that the sigma. Okay? Tapos yung nasa baba, that is our lower limit. Tapos yung nasa taas, that is our upper limit. Okay? Tapos yung nandito naman, that is our argument. Diyan, sinusubstitute yung value ni n. Tapos yung sum ng lahat ng numbers, papag-add ulit natin siya. Okay? So, ganito yan. Kukunin nyo yung lower limit muna. So, n is equal to 1, diba? Ayan yung lower limit. Tapos yung upper limit is yung nasa taas ng symbol, which is C4. Ngayon, kukunin nyo lahat ng numbers in between the lower and the upper digit or the limit. So, that is 2 tsaka 3, diba? Kasi 2 at 3 lang naman yung nasa gitna ng 1 at saka ng 4. Okay? So, since nakuha nyo na yung set of numbers na to, isa-substitute nyo na siya sa value ni n. Doon sa argument natin, which is 2n plus 3. Okay? So, isa-isa siya. Dito muna tayo sa 1. So, lalagay ko lang siya dito sa scientific calculator. So, 2 multiplied to 1 plus 3. That is equal to 5. Ayan, 5. So, tapos na tayo kay 1, cancel na natin siya. Next, kay 2 naman. Papalitan ko to ng 2. So, 7 siya. So, plus 7. Tapos na tayo kay 2. Kay 3 naman. Palitan natin yung value ni n sa 3. So, that would be 9. Plus 9. Okay. So, tapos na tayo kay 3. Tagalin natin siya dyan. Then, next is C4. So, substitute natin C4 sa n. So, that would become 11. Wait, I excellent. Yan, 11. Ngayon, i-add natin lahat to. I-add natin si 5 plus 7 plus 9 plus 11. And yung sagot, yun yung answer niya sa summation notation. So, 5 plus 7 plus 9 plus 11 is equal to 32. So, is equal to 32. Ibig sabihin, ayun yung sagot natin for number 1. Okay. So, ayan. Ganyan na siya. Dito naman tayo sa number 2. We have here the summation of 4n plus 2, where n is equal to 5 to 10. Okay. So, sabi ko, diba, ang una natin gagawin is to write yung lower limit, which is c, n is equal to 5. So, n is equal to 5. Tapos, ang next natin gagawin is kukunin natin yung upper limit, which is C10. Okay? Ngayon, kukunin natin yung numbers in between 5 and 10. So, that is 6, 7, 8, 9. Ayan, sila lang pala. Tapos, itong set of numbers na to, ayan yung isa-substitute natin sa value ni n sa argument natin. Okay? Wait. Yan. So, okay, tingin dito sa calculator. Substitute ko si 5 kay n. So, magiging 4 times 5 plus 2. So, equal niyan 22. Ngayon, tapos na tayo kay 5. Cancel natin siya. Next is si 6. So, palitan na natin si 5, magiging 6. And that is plus 26. Okay, so tapos na tayo kay 6. Kay 7 naman.
So, substitute natin si 7 dyan, magiging plus 30. Okay. So, tapos na tayo kay 7. Cancel na natin siya. Next is si 8. So, palitan ko lang ito na 8. So, that is plus 34. Tapos na tayo kay 8. Cancel natin siya. Next naman is si 9. So, palitan natin si 8 ng 9. That is plus 38. Tapos, next is, naman, yung si 10. So, ang gagawin natin is to substitute 10 doon sa, dito. Sa n. So, that is equal to 42. Ayan. So, dahil nakuha na natin lahat, tapos na tayo kay 10. Dahil nakuha na natin lahat, i-add naman natin silang lahat. Okay. So, yun yung magiging sagot natin. So, 22 plus 26 plus 30 ba to o 36? Double check ko. Wait lang. Let me just check it. Let me just check it. Wait. Okay, 30 pala siya. So, 22. Okay, balik na tayo dito. 22 plus 26 plus 30 plus 34 plus 38 plus 42 is equal to 192. So, ibig sabihin, ito na yung sagot natin. Ganyan lang function tuloy. Sigma, sigma? Wait lang. Summation notation. Ganyan lang.